Ayan. O, ito. Dahil nga po dyan, mga kababayan, ay meron po isang kababayan natin, DDS. Noy, DDS. Ang umamin, mga kababayan, at syempre, dating DDS na nagbalik loob na budol ng pahalik-halik sa flag nitong si Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po natin yung kanyang testamento kasi eto patunay. Ilan na yung napakita natin dito ng mga dating DDS. Meron pa tayong pinakita, nag-aaway sila mismo, magkasama sila sa rally dahil napansin niya, iba na yung pinaglalaban ng mga DDS. Sinabihan niya yung kanyang kasama, mali na tong ginagawa natin. Ngayon, isang DDS na naman ang nagpapatunay, mga kababayan, na nakakatuwa dahil Ilocano pa man din, nabudol din kagaya natin noon, mga kababayan, ang natauhan. O, ayan. Adda ibaga kanyayo, adda itestimonyo kanyayo. Amuyo, idi 2016, nagiging... Di ata niyo naiintindihan yon. Okay. Yung dila ko nagkakanda sabit-sabit na magsasalita ata ko Ilocano at Tagalog. Di sabi niya, may kukwento ako sa inyo na nangyari nung 2016. Yan. Patchernak ni Duterte. Oo. Kasi nga, yung sinusuportahan kong mayor noon, Watcher daw siya ni PDP Duterte. laban. Kaya isuda kada Glenchong, ide, sinuportaran may. Oo. Nagiging matchernak idi ni Duterte. So, nung 2016 daw, dahil nga, hindi raw niya kilala si Duterte, mga kababayan. Pero sinuportahan niya daw yun dahil pinakilala nga ni Amy. At ang sinuportahan niya kasi dati, PDP laban mayor. Diba? Tapos, ang vice president daw niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ti Vice President ko, ni Bongbong Marcos. So, pero ni Duterte, hindi ko siya kilala dati. Okay. Hindi ko siya kilala. Kaya ang pinipisil ko noon, straight ako kay Miriam at saka kay BBM. Kaso, nagiging watcher ako ni Duterte, so, siya ang ibinoto ko, ang Vice President ko, si Bongbong Marcos. Okay. Ngayon, mula noon, kasi naniwala ako sa mga campaign ads niya. Oy, Na- ano ba yung mga campaign ads niya dati? Na nabudol tayo. Ibon mamalayang lumipad. May Kung pakanta-kanta kunanag pa. dyan nga, may pahalik-halik yung bandila natin. Patay tayo dyan. Dahil sa pahalik-halik, akala natin, Apo, ito na ang magiging pangulo ko. Patrick Kung Lopez. kunang kasusumgara. aha, Ilang taon Ah. na nagiging panatiko ako kay Duterte noon. oh. Alam ninyo, nakikipag-away din ako na nung sinasabi ang issue ng mga dilawan noon, nagmumura sa Diyos. Hindi ko pa kasi napapanood yung video na yon. Kaya ang sabi ko, ang tinutukoy ni Duterte doon ay yung mga Diyos-Diyosan. Hanggat lately lang napanood ko. So, ibig sabihin, kailan lang ito napagtanto? Kailan lang po ito nagising? Nakita ko nga yung kanyang timeline, ay talagang pro Duterte talaga. Ilocano, pero pro Duterte. Kaya lang mga kababayan, nung lumabas na, di ba, bardagulan na ang mga DDS, pro BBM, nailabas yung mga yung mga video mismo na talagang ginagago niya, tinatarantado, inistupido niya yung Panginoong Diyos. Di ba kinu-question niya bakit daw nagpapako ito sa krus samantalang Diyos naman daw siya? Bakit ba mas marunong ka pa sa Diyos? Iyon ang pamamaraan niya para tubusin ang kasalanan ng mga tao dahil masyado ng makasalanan. Totoo lang, napanood ko yung mismong video nung about na nagkukwento siya about Adan kan Eva. Doon ko na napatunayan na talagang minura niya ang Diyos. Kaya doon na ako talaga nag-back out. Hindi na ito tama na suportahan ng isang tao na nagmumura sa Diyos. At alam ninyo, ito ay isang katotohanan. Mula noong naging presidente si Duterte, parang pumapalakpak tayong lahat. Kung nagbabanta siya, papatayin ko ang mga sundalo, mga pulis, kung kunanag dyan, mga drug addict. Alam niyo, kunanapay, there are around 3 million nga addict dyan. Taga-abroad po, ito taga-abroad taga-abroad po siya.
Nasa abroad ito si ate. Bibihira lang itong umuwi dito sa atin. Pero syempre, mga kababayan, ito isang testimonya na nagpapasalamat tayo. Tayo gising ang Panginoong Diyos. Alam at kung paano talaga magigising yung mga nabudol. Filipinos, and I'm happy to slaughter them. Kuna na, slaughter, it's very bad word. Para sa hayop yun. Tama. Para sa hayop yun. Karnihin. Sabi niya, I am Karnihin kasi yun eh. Di ba tama ba ako? Ilocano ako. Intindi ko yan. Nasabi ni Chito Cabado. O syempre pares tayo. Ang slaughter sa Tagalog is karnihin. Tama ba? Mga kababayan? Oh. happy to slaughter them. Tignan niyo, pumapalakpak tayo tuwing nagsasabi siya, nagmumura siya. Kaya nawala ang values, good values ng mga Pilipino Naku po. dahil kay Duterte. Yun ay totoo. Nawala ang good values. O, tignan niyo yung mga DDS ngayon. Sobra silang balahura. Balahura talaga. You nailed it, ha? Naku po, manang ko. Talagang nadali mo. Alam mo, mga kababayan, totoo po yung sinabi niya. Napansin nyo yung mga Duterte ngayon, balahura? Yung pagiging balahura nila, di ba tayo, mga kapwa naman Pilipino, kung tutusin ang mga PBBM vlogger, supporter, hindi mo makikita na mumurahin yung mga kalaban. Pababayaan lang yan. Dadalin yan sa argumento. Pero yung mga DDS, ang sasabihin lang yan, PI ka, makita lang kita, bugbog ka, manghihiram ka ng mukha sa aso, papatayin kita. Mga ganon. Mumurahin ka ng todo-todo at gagawan ka ng kwento. Pero yung mga PBBM supporter, walang ganon. At saka, masyado silang marahas. Kapag halimbawa, napanood nyo naman, yung isang BBM supporter na sumigaw, di ba, binugbog nila dahil BBM supporter. Oh, at nakita nyo rin, yung ibang mga nagpahayag ng mga maka-Duterte, kahit yung pulis na si Puntillas, di ba? Grabe, mga kababayan, lahat sila, puro karahasan ang ibinibigay at inahalimbawa at yung, alam mo, hindi sila magandang impluwensya sa tao. Dahil kinukurap nila yung mind ng mga Pilipino na instead po na dapat tulungan natin ang bansa natin kasi angal kayo ng angal. Balik na naman tayo. Oy, JP, magsasalita ka na naman ng Hindi kasi ganito. Lahat ng mga DDS, ang lagi nilang hinahanap, yung 20 pesos na bigas. Mga kababayan, alam nyo, kung ako sa inyo, huwag nyong isipin yung 20 pesos na bigas. Ang isipin nyo kung paano nyo mapoprotektahan, kung paano nyo maaalagaan, at paano nyo mapapakain ng maayos 3 times a day ang pamilya ninyo. At paano po ang future ng pamilya ninyo. Ang mga politiko, they are come and go. Alis, may darating. Alis, may darating. Ganyan lang yan. Hindi nga kayo kilala niyan eh. Kahit magkita kayo niyan sa daan, subukan ninyo, mga kababayan. Magkita kayo sa daan nang hindi po eleksyon, kakamayan ka ba niyan? Hindi ka kakamayan yan. May nakita nga ako kay Aimee, oy. Grabe ka naman. Talagang tinitira mo si Aimee. Totoo naman ha. Nakita siya sa mall. Panahon pa ng eleksyon. Hahawakan lang yung kamay niya para nandiri. Di ba? Ganyan yung mga yan. Hindi kayo yan kilala. Kaya dapat okay na yung hangaan natin sila, mga kababayan, kapag okay ang ginagawa nila. Pero pag ito, mali ang ginagawa, dapat, syempre wag na natin silang iduluhin. Ang idolatry, mga kababayan, tama ba ako, idolatry, ay pinagbawal din yan ng Panginoong Diyos. Yung sobra ha, kagaya po nung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Talagang pinagbawal yan ng Panginoong Diyos. Ito pa kaya mga politiko, tao lang yan. Sabi ni Mishi Cruz, nilangaw ang motorcade ni Aimee Epal. Hindi naman nanalo yan. Oo. Mga siraulo, mga DDS. Yes, ate, tama po na wala ang respeto. Yan pa, mga kababayan, yung values. Parang hindi nakapag-aral ng GMRC, yung mga, kahit mga kabataan natin, kahit yung mga matatanda, na-adapt kasi nila. Sabi ko nga sa inyo, once na nag-idolize ka ng isang tao,
ginagaya mo yung ginagawa. Kaya tingin mo yung pagmumura, normal na lang. 'Di ba? Kaya tingin mo yung pagbabanta, yung pagpatay, normal na lang. Kasi yung ina-idol mo, ganun ang gustong gawin. Pero inyo pati yung kabastusan, kalibugan, isang presidente, mga kababayan, sasabihin sa media, 'di ba, meron daw atang mga parang ano ba yung kwento na yon na merong isang namatay na foreigner na babae, napakaganda, napaka-sexy. Tapos parang itong babaeng ito ay napatay dahil ni-rape ata, pero nahuli yung mga tao. 'Di ba sabi ni Digong, put, nag-BPI siya, putang na. Pag ako yan, dapat mayor muna ang mauna bago kayo. Meron nyo mga kababayan, parang sinabi niya na, kung ako lang nandoon, kahit ako din, aanuhin ko din yung babae na yan at ako dapat ang mauna bago kayo. Parang timang, di ba? Kabastusan. Hindi magandang halimbawa. Parang he encouraged those person na gumawa pa ng karumal-dumal na krimen, yung panggagahasa ng babae. Ganun ang lumalabas, ganun ang pagkakaintindi ko. Kasi maganda, kailangan tirahin din daw niya. Kagago. Di ba? Oh, GP, napanood mo yung Russian vlogger? Yep, napanood ko po yon, mga kababayan. At yung mga nagkwento niyan ay mga taga BGC na mga kabatch ko dati sa call center. Oh, 'di ba? Okay lang po 'yon, ma'am si Ma'am Marlene Valencia, okay lang. Nagkwento pa si Digonyo ng kamanya-kanya. Kaya nga grabe bastos yung mag-anak nito, Dutae, kaya supporters nila bastos din. Totoo yan. Tapos sila pa daw yung